Yo, Kirara, kumusta? Isang maikling patalastas lang po. Gawing mas espesyal ang celebrations with Series Oven. Saktong-sakto to sa darating na holidays, Kirara. Sa mga birthdays, anniversaries, at sa lahat ng okasyon mo sa buong taon. Meron silang 5 flavors na siguradong pahihirapan ka sa pagpili dahil lahat ay siguradong masarap. Ultimate Chocolate Cake para sa mga mahilig sa chocolates, especially dark chocolates. Lemon Meringue Cake na talagang magugulat ka sa lasa kasi habang ninanamnam mo siya, parang lalo siyang hinahanap-hanap ng dila mo. Promise masarap to. Isa to sa mga personal favorites ko sa kanila. Sans Rival Cake. Siyempre pag Sans Rival, matik na. Siguradong masarap yan. Carrot and Pineapple Cream Cheesecake. Tunog pa lang masarap na. And Blueberry Cheesecake. Sa itsura pa lang nito, maglalaway ka na. At syempre dahil nga malapit na ang Christmas at New Year, may mga special edition cakes din sila. Gaya nitong mga cute na Christmas cupcake na to. Get 10% discount para sa first 5 customers na mag-order ng box of 12 ng Christmas cupcakes. Bisitahin lang ang Facebook page ng Series Oven para maka-order ng cakes nila. Sabihin nyo lang pangalan ko. Walang discount, pero may shoutout. Series Oven. Gawing mas matamis ang celebrations. Hi po. Gusto ko lang pong i-share ang na-experience namin ng kapatid ko. Natawagin na lang natin siyang Ate C sa tinuluyan naming apartel sa Aklan. Kinailangan lang namin noon ng matutulugan ng isang gabi bago kami tumuloy sa Bora. Kaya naman nagpasya kami na sa isang apartel na lang magpalipas ng gabi. Noon pa man, aminado na akong may kakayanan akong makaramdam ng mga hindi nakikita. Mga tila anino, mga tila mabibilis na dumadaan, o tila mga kaluluwang nakatingin sa akin. Pagpasok namin sa apartel, medyo tahimik yung lugar, kaya naman narinig mo yung mga yabag ng dumadaan sa hallway. Dinig mo din kapag may tao sa CR. Iisa lang po kasi ang CR sa floor na yon. Mahimbing naman po ang naging tulog namin. Subalit nung umaga, mga 6 AM na nun, hindi ko makakalimutan yung pangyayaring yun. 2 kwarto ang layo ng banyo mula sa tinutuluyan namin. Hindi naman ako natatakot nun kahit malayo kasi maliwanag naman na at dinig din naman kung may ibang tao sa labas. Tahimik akong pumasok sa banyo. Dahan-dahan kong isinara yung pinto dahil iniisip ko nun na baka magising ko yung mga tao sa ibang kwarto. Dahil nga sa sobrang katahimikan nun, dinig ang bawat galaw o ingay na magagawa. Binuksan ko ang gripo sa loob ng banyo. Malakas ang tunog ng tubig na bumabagsak sa balde. Malalaman mong may tao talaga sa loob ng banyo dahil na rin nga sa ingay nito. Kaya naman nagulat na lamang ako nung biglang may humatak sa doorknob. Pilit yung binubuksan. Ang takot na naramdaman ko noon ay takot mula sa buhay na tao. Kasi nga pinipilit buksan yung pinto ng banyo. Kahit na sa mga oras na yon, alam kong alam niya nang may ibang tao roon. Agad kong binuksan ang pinto noon para tingnan kung sino yon. Pero laking gulat ko kasi pagbukas ko ng pinto, walang katao-tao sa paligid. Walang tao sa hallway. Wala rin naman akong narinig na yabag mula sa labas. Yabag na papalapit o papalayo sa banyo. Dahil kung mayroon man, sigurado akong maririnig ko yun dahil sa sobrang katahimikan ng mga oras na yon. Doon na ako kinilabutan. Dali-dali akong bumalik sa kwarto. Agad kong sinabi yun kay Ate C. Sabi niya sa akin noon, pagpasok pa lang daw namin, may iba na rin siyang nararamdaman. Pero binaliwala lamang niya. Kasi mas maa-attract daw yung mga yon at mas magpaparamdam pa sa'yo.
Dali-dali na kaming nag-asikaso upang makaalis na. Habang nag-aasikaso kami, sumabay na ako kay ate sa pagbalik sa banyo. Tapatan lang naman yung pinto ng shower at ng bowl at nasa gitna nun yung lababo. Doon na lamang ako naghilamos nun. Pero nagulat ako nun kasi bigla ko na namang narinig yung doorknob. Sa pagkakataon na yon, mula naman sa loob ng banyo yung pumipihit ng doorknob. Ang nakakapagtaka lang, kanina pa kasi kami nandun at walang ibang taong pumasok sa banyo. Kaya sigurado akong walang tao doon. Naglakas loob akong buksan yung pinto ng banyo. Nagpustahan pa kami ni ate noon kung may tao o wala. Kasi sigurado ako noon na wala pa talagang pumapasok sa loob ng banyo. Maliban nga sa aming dalawa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At tama nga ako. Walang tao sa loob. Sabi ni Ate C, hayaan ko na lang daw. Huwag na naming pansinin. Kaya naman ipinagpatuloy na ni ate ang pagligo niya habang ako ay naiwan doon sa labas. Nakasandal lang ako noon sa pinto ng shower at nakatapat sa pinto ng kabilang banyo. Dito na ako napabalikwas noon. Umiyak at kumatok ng todo sa shower na kinaroroonan ni ate. Nagpupumilit akong pumasok noon. Kasi bigla na namang umingay yung doorknob sa kabilang banyo. Wala pa ring tao doon ng mga oras na yun. Sobrang lakas ng tunog ng doorknob. Para bang nagmamadali at nagpupumilit na makalabas. Sa sobrang lakas nun parang masisira na yung doorknob. Sigaw ako ng sigaw nun kay ate na pagbuksan niya ako ng pinto. Dali-dali naman akong pinagbuksan ni ate ng pinto. At mabilis din akong pumasok sa loob. Umiiyak at nanginginig ako nun sa takot. Mula ng mga oras na yon, hindi na ako iniwan ni ate. Lagi na kaming magkadikit nun. Hanggang sa makaalis na nga kami sa apartel na yon. Bago kami lumabas sa unit namin, kinausap namin ang kung sino man yon. Sabi namin, "Huwag mo na sana kaming sundan. Ipagdarasal ka namin at ipagtitirik ka namin ng kandila sa simbahan." Pag alis namin sa apartel na yon, dumiretso nga po kami sa simbahan. Ipinagdasal at ipinagtirik namin ng kandila ang kung sino mang gumambala sa amin sa apartel. Laking pasasalamat din naman namin noon na hindi naman kami nasaktan. Ngunit sa dami ng naranasan ko, iyon talaga ang pinaka nakakatakot. Ang lakas ng puwersa na naramdaman namin nun. Sana nga, kung kaya ko lang nahayaan at wag itong pansinin, ginawa ko na. Pero masyado kasing malakas, hindi ko kayang hindi pansinin. Ito po munang experience ko na to ang ibabahagi ko. Marami pa akong gustong ibahaging nakakatakot na karanasan ko. Maraming salamat po at nailabas ko rin itong karanasan ko na to. Ayaw ko sana tong ikwento sa iba dahil alam kong tatawanan lang nila ako o hindi paniniwalaan. Huwag niyo na lamang pong sabihin ang aking pangalan. Maraming salamat po. Hi, Boss Kira. Si M po ulit ito, yung nag-share ng kwentong pinamagatang training. This time, ang ikukwento ko po ay part pa din ng college creepy experience ko. Simulan na natin. First year college ako nung nangyari to. Wala akong klase nung araw na yon. Dahil majority ng prof namin ay kasama sa outside school event. So mostly ng mga varsity, walang klase. Bawat room ay may naka-assign na cleaner sa bawat araw. Nung araw na yon, ako yung naka-assign sa room namin. Lahat ng kasama ko sa room ay nasa labas o kaya ay nasa galaan
Siguro ako lang mag-isa nun. Describe ko lang po yung itsura ng room. Bale pagpasok, merong 3 double deck at 6 na built-in cabinet. Tapos sa may bandang gitna na bed, may glass window. Yung parang sa elementary school na classroom. So ito nga, mga 2 PM nun. Nag-start na akong maglinis. Inuna ko yung mga agiw-agiw, tapos tinanggal ko yung mga sapatos at kung anumang mga nasa ilalim ng higaan. Sobrang tahimik ng mga oras na yon. Ang tanging maririnig mo lang ay huni ng mga ibon sa labas. Kasi meron po doong pangmayaman na residential ata yun, na merong mga halaman at puno at saka mataas na pader. Nagwawalis ako nun nang biglang may kumatok na nanggaling sa isa sa mga locker. Nagtaka naman ako. Although kasya naman ang isang tao doon na nakaupo, kasi malaki naman yung locker na yon, sino naman yung baliw na gagawa nun para gumanon? Sa isip ko, baka isa sa mga teammate ko na hindi ko lang din napansin na pumasok doon. Baka pinaprank ako. Pero kasi imposible. Makikita ko naman kung merong papasok o darating. So binaliwala ko na lang yon. Baka hangin na lang na malakas. Or something na kung ano. Wala pa kasi akong cellphone na touchscreen nun. De keypad pa yung cellphone ko nung mga panahon na yon. Kaya hindi ako makapagpatugtog. So ipinagpatuloy ko lang yung paglilinis. Maya-maya, may kumatok na naman. Galing na naman doon sa locker. Pero this time, mas malakas na yon. Di nagulat ako. Medyo nakaramdam na rin ako ng takot nun. Tas sa inis ko kasi nga nagulat ako. At para matapos na rin yung kakaisip ko kung sino yon. Kasi hindi na siya nakakatuwa eh. Lumapit ako sa locker. Dahan-dahan kong hinawakan yung handle nun. Nung hahatakin ko na sana, nagulat ako kasi nakalak pala yung locker. Tas nagtapang-tapangan ako nun. Kinalabog ko yung pinto ng locker. Sabay sabing, "Put na mo. Di naman kita inaano kung sino ka mang hinayupak ka. Hindi ka nakakatuwa ah." Tapos yumuko ako nun at nagdasal. Maya-maya, lumakas na yung katok na halos masira na yung pinto ng locker. Napaatras ako nun sa takot. Hindi ko na natapos yung ginagawa ko nun. Tumakbo na ako nun palabas ng kwarto hanggang sa may hallway. Nakasalubong ko yung best friend ko nun. Tinanong niya ako nun kung bakit daw ako namumutla at bakit daw tumatakbo kong walang tsinelas. Doon ko na ikinuwento sa kanya yung nangyari. Sinamahan niya ako pabalik sa kwarto. Tapos nun, nagdasal kami ng magkasama at tinulungan niya na rin akong tapusin yung paglilinis ng room. Hindi ko man alam kung anong nangyari at kung ano man yung nasa loob ng locker na yon. Pero sobrang takot talaga yung naramdaman ko nung mga oras na yon. Hanggang sa dumating na nga lahat ng mga kasama namin. Pina-open ng best friend ko yung locker doon sa may-ari. At pagbukas niya, puro gamit lang nito yung naroon. Kaya naman mas lalo akong namutla sa takot. Hanggang sa nagkwento na sa amin yung mga seniors namin na baka daw wina-welcome lang ako. Kasi 2 weeks pa lang akong nagsistay doon. Meron din daw silang ganong experience noon. Kaya daw nag-decide sila na mag-body-body system na lang sa tuwing magki-cleaners daw sila para daw hindi na magkatakutan. Nagdasal ulit kami noon ng mga kasama ko. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Marami pa akong gustong ikwento. Pero sa susunod na, magtatrabaho muna ako. Salamat po. Sana mapasama ulit ito sa mga uploads mo. Para sa'yo ang pagbati kong ito, Boss Kira. Hello sa'yo. Masaya akong nasabi yan. Meron lang akong ibabahaging kwento sa'yo
na nangyari ngayong 2023 habang ang tatay ko ay nakaburol. Mga alas 4 ng hapon, binabantayan ko ang tatay ko dahil may ginagawa yung ibang mga kasama ko dito sa bahay. Nagluluto sila ng makakain para sa mga magdarasal dahil marami silang dadalo. Mga alas 6 ng gabi, parating na noon yung mga dadalo sa padasal. Pagkarating nila, isa-isa silang nagsiupo nun sa mga upuan na nakahilera doon sa harapan ng litrato ni tatay para nga magdasal. Hindi pa nag-uumpisa noon ang pagdarasal nang bigla na lang lumipat ng upuan yung isang babae na tawagin na lang nating Onet. Lumipat daw siya noon dahil parang may nararamdaman daw siyang presensya. Kahit nga daw lumipat na siya ng upuan, wala pa ring silbi dahil bigla siyang nagsisigaw noon. Nagwala at tumakbo papunta sa terrace. Ibig sabihin daw, may sumanib sa kanya. May sumanib sa kanyang masamang espiritu. Sabi ng albularyo noon na pumunta, may mababait daw na espiritu dito. Meron namang masasama din. Gaya nga ng nasabi ko sa mga nauna ko ng kwento, Boss Kira, ay may mga duwende dito na nagbabantay sa amin. Dinasalan nila ng paulit-ulit si Onet hanggang sa natalo nila yung masamang espiritu na sumanib sa kanya. Hindi ako nasasaniban o nalalapitan ng kung anumang elemento o espiritu dahil sa sobrang pagmamahal ko sa ating Diyos Ama. Eto naman po, Boss Kira, kahapon lang to nangyari. Kumakain kami noon ng umagahan. Habang kumakain ako, kinuha ni nanay yung radyo at nagpatugtog. Inilagay niya sa stasyon na pinapakinggan ni tatay. Pero wala pa na yung Ilocanong paborito ni tatay kada linggo. Kaya naman sa balita na lang muna siya nakinig. Sa sala, bombo radyo, habang naglilinis at nagwawalis. Ugali ni tatay noon na ilakas ang volume ng pinapakinggan niya. Kaya naman ganoon ang ginawa ni nanay. Nilakasan niya rin yung radyo. Pero ayaw ko ng sobrang lakas. Kaya naman medyo pinahina ko yung volume. Pagtalikod ko, biglang lumakas yung volume. Akala ko nilakasan ulit ni nanay. Pero hindi. Kasi paglingon ko, wala namang malapit sa radyo. Kaya alam ko nun na si tatay yun. Nagparamdam si tatay sa pamamagitan ng paborito niyang radyo. Sabi ko kay nanay, huwag siyang magradyo ng magradyo araw-araw dahil dito magpaparamdam si tatay kung gagawin namin yung nakasanayan niya. Meron namang cellphone, doon na lang kako siya magpatugtog. Eto naman, Boss Kira, mga alas 12 nangyari. Nanonood ako noon ng It's Showtime habang kumakain ng pananghalian. Tawa ako noon ng tawa kay Vong Navarro nang bigla kong may narinig na tumawag sa pangalan ko. Boses ni tatay. Hindi ko naman nararamdaman na tinatakot niya ako. Dahil yung pagtawag niya sa pangalan ko, damang-dama ko yung pagmamahal niya sa akin. Ang mga mahal natin sa buhay ay hindi lang undas binibisita. Kung kaya sana, kapag may mga okasyon, dapat pa rin natin silang kasama. Bisitahin natin sa kanilang mga himlayan. Madalas ko ring sinasabihan kila nanay na bisitahin namin sila lola at tatay. Damang-dama ko yung tuwa ng huling lamay ni tatay. Napakaraming mga mahal namin sa buhay ang dumalo noong gabing yon. Yun din kasi yung bilin ng tatay na sana makapunta ang lahat ng mga mahal niya sa buhay sa huling gabi niya dito sa bahay. Ngayon ay alam kong tanggap na ni tatay na iba na ang mundo niya at nakangiti siyang lilisan. Alam ko na sa pamamagitan ng paru-paro na parang ibon na pumasok dito sa burol niya, na alam kong isa yung anghel na sundo niya, papunta siya sa magiging bagong tahanan niya. Naluluha ako kasi hindi ko man makasama ang tatay ko, alam kong tinanggap na siya ng Diyos sa kaharian niya. Kaya heto po ako, tay. Nagsasabing
mahal kayo ng anak nyo. Good evening po, Sir Kira. Sana mapasama ito sa mga kwentong isishare po ninyo. Ako nga po pala si Luna. At mga 5 to 6 months na po akong nakikinig sa nginig stories ninyo through Spotify. Ang mga kwento ko po pala ay mga pangyayaring naranasan ko sa dating school ko noong senior high pa ako. Though college graduate na po ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang ospital, ngayon ko pa lang po ito masishare sa maraming tao. Nag-aral po ako sa isang all-girl Catholic school for 10 years. And masasabi kong may mga karanasan na din po ako at ang aking mga kaibigan sa mga taong ipinamalagi namin doon. Isishare ko po muna yung first and second experience since mahaba-haba po talaga ito. Ang first experience ko po ay noong nag-overnight ako kasama yung mga clubmates ko sa school. Since naging tradisyon na din po namin yung sa club, as well as nagiging parang initiation and banding na din po namin yon. Grade 9 po ako noon at may naging task kaming mga new club members na hanapin yung mga musical instruments na inilapag ng mga old members sa mga assigned places na sinabi sa amin. Mala scavenger hunt. Ang sleeping quarter namin ay sa isang lower grade na classroom. While yung mga instrument naman ay inilagay nila malapit sa library, music room at playground. Kami-kami lang po ang mga estudyanteng natira sa school at yung activity na yon ay ginawa namin ng 8 to 9 p.m. Feeling matatapang man pero may kasama rin yung takot. Lalo na't alam namin na may mga kwento-kwento ang mga upper batches tungkol sa school na yon kapag sila'y nag-overnight dito. So fast forward na nga po. 4 kaming new members na napalibot sa library dahil nandoon nga inilagay yung ibang mga musical instrument. Nahanap naman namin agad yung mga yon sa damuhan, malapit sa computer area ng library. At syempre, tuwang-tuwa kami nun. Ngunit napatigil kami nang may nakita kaming anino sa library. Nakatayo ito at parang nakatingin sa amin. Yung itsura po kasi ng library namin ay may parang wooden sliding door po siya na may glass sa gitna. Kaya makikita mo yung loob. Lalo na kung nakabukas yung mga ilaw. Akala po namin nung una, isa lang yon sa mga older member na nakatalikod at naghihintay sa may main entrance ng library. Since makikita mo talaga yung main entrance sa window ng sliding door sa computer area. Hindi namin ito pinansin agad. Since kampante nga kami noon na old member lang yon. Pero nung makadaan na kami dun sa may main entrance, nagulat kami kasi hindi na namin siya makita. Walang katao-tao sa paligid. Natakot na agad kami nun pero ayaw naming sumigaw. Kaya naman nagtatakbo kami hanggang sa makarating sa may music room. Nang makarating kami, nagtanong agad kami sa ate namin. Ate, may naka-assign po ba kayong member doon sa may library para magbantay sa mga members? Napatingin sa amin si ate at sinabing, wala, since malapit lang naman yung library sa music room. So hindi na namin inabalang mag-station ng watcher doon. Laking gulat talaga namin sa sinabi ni ate. Ganon po? Sino po yung nakita naming nakatayo dun sa may library kung wala pong upper class na naka-station doon? Nagtaka din si ate nun at tinawagan lahat ng old members para magtanong kung may dumaan ba doon sa may library. Pero lahat sila ay nagsabing hindi raw. Natakot na kaming lahat noon na nasa music room at sinabi din ni ate na sabihan yung mga new members na wag nang dadayo sa library area since nakuha naman na yung mga musical instrument. Pero deep down, alam naming may mga instrument pang naiwan doon.
Ang second ko naman pong na-encounter ay the same overnight pa din po. Pero sa sleeping quarters na po namin. Ilarawan ko lang po muna yung sleeping quarters namin. Bale, 2 classroom po siya na pinag-combine. At malapit po kami sa school chapel namin. Mga 2 to 3 minute walk or less. At malapit din po kami sa sementeryo kung saan inililibing yung mga madre namin. Pagkatapos po ng scavenger hunt, binigyan po kami ng oras para makapag-banding bago kami matulog. 11 PM na nun. Nagkakantahan, nagtatawanan, at naglalaro po kami ng mga games bago namin tinapos yung gabi namin. Sabihin na lang nating maingay po talaga kami nun since mahigit 40 members kaming nandun. By the time na matutulog na po kami, pumunta na kami sa mga sleeping bags namin. Yung iba pumunta sa washroom para mag-toothbrush o kaya umihi bago matulog. Nauna po ako sa CR nun at sa unang tingin, lahat ng pintuan ay nakasara. Hindi ko naman po pinansin yon. Maliban lang sa inakala kong ako yung nauna. Pero hindi po pala. Since may nakita akong isang maputlang kamay na nakahawak sa doorknob ng cubicle. Akala ko lang nung una, isa lang to sa mga kasama namin na ubod ng puti. Kasi chinita at nag-restroom lang. May kasama po kasi kaming ganun doon. Kaya dumiretso lang ako at nag-CR na. Hanggang sa marinig ko na yung iba ko pang kasama na nagsipasok na. Lumabas din ako agad para makagamit lahat ng washroom bago matulog. Pero laking gulat ko nung pagbalik ko sa room na nandoon pala yung clubmate naming chinita na nakahiga na at nagsiselfone lang. Nilapitan ko siya at tinanong, "Mi, nag-restroom ka ba kanina?" Tinignan niya ako na para ba akong baliw at sinabing, "Hindi pa. Baka mamaya na bago talaga yung lights out. Bakit?" Akala ko kasi ikaw yung nasa washroom kanina. Kasi nakita ko yung kamay mo doon sa huling cubicle eh. Akala ko hinahawakan mo lang kasi hindi mo malak. Sabi ko sa kanya. Nanlaki yung mga mata niya nun. Baka doppelganger ko yun. Natakot lang ako at sinabing matutulog na. Kasi ayaw ko nang matakot pa ng todo pagkatapos ng library at restroom experience ko. Yun lang po muna, Sir Kira. Sana po ma-share po ninyo ito. Goodbye and God bless po.